everyone, this is Gloria and welcome back to my YouTube channel. And yes, I'm back for another video. And for today's vlog, I will be giving an update about my online education. And yeah, a lot of you sending questions sa YouTube, sa TikTok, because I also posted my studies on TikTok. And please follow me on TikTok, Glory Jean Aguilar, and also in my Facebook, Glory Jean Aguilar. So, kadalasan mga tinatanong nyo is, graduate na ba ako? Kumusta naman yung AMA? As of now, I am a third year student of AMA University Online Education. Stop po ako kasi may subject na hindi ko pwedeng i-take nang nag-work ako. Anong subject yun? Kasi di ba from previous video is BE Psychology po ako. Then I switched to BE Psychology because I find it parang mas marami akong pwedeng makuhang trabaho when I am taking BE Psychology. Although marami naman nagsasabing pare-parehos, pero mas I prepare na BE Psychology kasi like as of now, science is more broad and mas marami yung nagha-hire ng related to science. So, I switched to BE Bachelor of Science in Psychology. So, yung nagkakaproblema ako is doon sa laboratory, which is yung anatomy and biochemistry. Kasi nasa, nasa BS Psychology. Pag BS Psychology ka kasi may maraming subject na nadadagdag from BS Psychology subject. May mga 3 ata or 4 na subject ang nadadagdag is Environmental Science, Anatomy, and biochemistry. May chemistry din. So, yung sa anatomy naman, bakit ako nag-stop nang dahil doon, it is because maglalab ako. And then, yung pinapagawa namin doon sa previous na laboratory is magdadisect kami ng heart ng pig. So, like OFW ako, andito ako sa ibang bansa, nahihirapan ako maghanap ng ng heart's pig. Kasi nga, hindi ako pumupunta sa palengke. At saka may alaga ako. Pag, kasi, yung time ko kasi, yung alaga ko is kasama ko sa kwarto. So, hindi ako pwedeng gumawa ng laboratory na may maraming mga tools. Baka either makadisgrasya ako, which is yun naman yung ayaw kong gawin. And, or baka hindi ko ma-perform ng maayos yung project. Is yung project naman is nasa mga 25% of grades. And mas malaking pambawi yun if ever bumagsak ka sa sa exam. Tas yung maraming nagtatanong is mahirap ba yung online? Yes, mahirap po siya kasi like what I said is kailangan mo ng matyagang pagre-research kasi like sa kasi sa subject na may isang subject kasi na iba yung nasa module at iba yung nasa lumalabas na exam. Maraming nagrereklamo doon kasi yung experimental psychology. Doon kasi kami nahihirapan sa experimental psychology kasi yung iba sa module at iba yung nasa exam. Kaya maraming maliit lang yung score. Kaya bumabawi kami sa project. Yung project naman is 50-50. Minsan mahirap, minsan madali. Hindi naman pare-pareho. Oo, mas kung compare sa traditional school, mas maganda yung traditional school kasi marami kang classmates na mapagtatanungan and then may mga gurong sasagot agad-agad sa'yo. While naman sa online is yung guro, it will take dapat nagtanong ka ngayon, bukas pa masasagot, especially kung hindi siya nagpo-fall sa working hour ng mga teacher. Pero may mga group chat naman sa per subject sa AMA, like sa amin BE Psychology, may group chat kami sa Facebook. So nag-uusap-usap kami doon kung ano yung mga mahirap, ano yung madali, nakakapagtanong-tanong naman. And yung online kasi is if you are working talaga, mas maganda yung online sa iyo. Pero kung hindi ka naman nagtatrabaho, better go for traditional school. And AMA kasi is so expensive. As in, guys, sobrang mahal ng AMA. Like now, 3K na po yung yung minor subject, tapos yung major subject is 5K. Imagine kung lahat major subject na, like nasa mga third year kayo, mostly lahat major subject na yan. Kukuha kayo ng
apat na subject. Imagine 20K na agad yan, tapos iba pa yung technology fee na 5K din, tapos may 1,000 pa na evaluation, 'di ba? Parang sobrang mahal talaga, as in. Kung may mahanap kayo na murang school tapos yung schedule nyo naman hindi mahigpit, find other school, kasi yung sa ibang school like sa CAP, need mo kasi mag schedule per exam. Then sa yung isa, yung Cisco ba yun? Yun kasi yun is may yearly evaluation sila. So if yung work mo naman is hindi parang nasa bahay or hindi ka naman caregiver, you can go for that school. Pero kung like for example sa akin, nasa bahay ako, nasa isang kwarto ko yung alaga ko, nag-aalaga ko ng matanda, hindi ako pwedeng mag-take ng exam, nagising yung alaga ko. So, I have to find my own time talaga. Yung sa schedule ko talaga, like nagtitake ako ng exam around 12 AM, 1 AM, yung tulog na siya. Yung hindi ako naiistorbo kasi yung exam naman kasi is may time limit. So, like 100 items, kadalasan yung exam sa AMA is 100 items. 100 items is around 1 hour. Tapos, ang bilis ng oras, ang hirap ng mga questions. As in, super. Kaya, if yung trabaho mo naman is like your factory worker or like your waiter, yung pag-uwi mo sa bahay is wala ka nang aalagaan or wala ka nang gagawin, try other school. Pero kung like me, na nasa bahay ka, kasama mo yung amo mo sa bahay, kasama mo yung alaga, AMA is the best solution. Yun po. And basta ang dami yung mga question. Hindi ko lang, you can feel free to PM me sa Facebook ko and sa TikTok. I have my account there. And then yung sa biochemistry naman is yung laboratory is chemical mixture. So magmi-mix ka ng chemicals. So yun nga, na-stop ako doon kasi hindi ako pwedeng kukuha ng ibang subject kasi prerequisite siya. So hindi ako makaproceed sa ibang subject hanggat hindi ko nakukuha yung subject na iyon. Yun lang po guys, yung update ko kung bakit ako nag-stop. Hindi ko naman gusto yung mag-stop. May lang talaga. Hindi naman sa... Yun na nga yung rason ko kung bakit hindi ko pa na. Pero hopefully naman, pag nakauwi ako by January, sa vacation ko, matatapos ko yung 2 subject. Then pagbalik ko dito, continue ko na yung iba. Yung sa 2 subject lang talaga ako naiipit, yung sa may laboratory. The rest, wala. Kasi yung PE, pwede ko naman gawin na nandito kasi wala namang tools yun na gagawin. Mag-exercise lang yun. So, kayang-kaya kong gawin. So, yan lang po yung update guys sa mga nagtatanong. And please don't forget to like, to subscribe, and to leave your comments if you have so many questions. So, thank you for watching. Bye!